Ano? Yan, meron na. Nakakatuwa naman, di ba? May improvement na. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Merong mic na nakabukas pa. Pakainin mo nga atin. Pinatry ko na. Okay. Napakabuti po ng Panginoon, ano? Kanya-kanyang. Sino susunod? Sinong grupo? Love. Next group. Love group. Wala may mga Love group kasama daw. ng pastora ay wala. Manalangin. Huwag tayong mag-complain. Kailangan tayong manalangin, di ba? Dapat yun ang isi-share ko, pero next week yun ang isi-share ko about sa prayer. Ano ba yung power ng panalangin? Huwag tayong magreklamo na kami, dalawa lang kami. Lord, dadalawa po kami. Saan tayo magreklamo? Amen? Kaya mamaya, i-assign ko rin kayo kung sino yung naka-assign na maging special number, siya rin yung tatayo dito. Kapag ka sinabi natin na dalawa lang kayo, hindi kayong dalawa umikot ng umikot doon. At ang kailangan yung gawin, manalangin kayo para madagdagan kayo ng member. Amen. Tama ba yun? Amen. Diba? Huwag natin sabihin, ayoko pastora kasi dalawa lang kami. No, hindi yun. Challenge sa atin yun kung dalawa lang kayong member. Amen? Ano dapat natin gawin? Meron Pray. tayong dapat gawin doon. Kung kinakailangan natin ipag-fasting sila, mag-fasting tayo. Hindi po aksidente na kayong mga leader at kayo may mga inaalagaan tupa. Amen? May nag-aalaga na kayo ng tupa. Kahit si Ate Janet ay music leader. Siya ay may inaalagaan tupa. Sino inaalagaan tupa ni Ate Janet? Mga worship leader. Diba? Yung sa mga intercessor, yung leader ng prayer. Diba? May inaalagaan siyang tupa. Sino inaalagaan niyang tupa? Yung mga kasama niya doon sa prayer. Kayo ng mga cell group leader, may inaalagaan kayong tupa, and one day, mga kapatid, ang calling ninyo sa Panginoon, maaaring kayo maging pastor, pastora. Kasi tagapag-alaga ng tupa, yung last na binasa natin kanina, di ba? Tagapag-alaga ng tupa. Ngayon pa lang, tinetrain na kayo na paano mag-alaga ng tupa. Kaya huwag tayong magre-reklamo dahil hindi ako ang pumili sa inyo na kayo maging leader. Amen? Ako ba ang pumili sa inyo? Ipinanalangin ko kung ano ang dapat gawin. Amen? So ngayon, nabuo na yung mga grupo, sama-sama kayo na manalangin para madagdagan ng inyong mga member. Amen. Amen. At yung mga hindi nagjo-join, kailangan nang ibattle sa prayer. Amen? Yung mga hindi nagjo-join, May sometimes. ang ganda-ganda kanino yun? Obedience. Yes. Di ba? Obedience. Kailangan daw mag-obey tayo. Obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Okay. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, nakakaranas tayo ng ganito sa araw-araw, di ba? Napakarami natin mga critics. Kasi ang sabi sa Bible, para daw tayong isang panurin. Di ba? Para tayong isang panurin. Tayo laging pinapanood, mga believer at unbeliever ang nakatingin sa atin. Kaya ngayon, ang aking topic, quitting our critics. Quieting our critics, quitting. Paano daw natin patatahimikin ang mga critics natin? Nagkikriticize sa atin. Lalabanan ba natin sila? Babalikan ba natin sila? Di ba? Sabi po sa binasa na natin sa 1 Peter 2 verse 11. Kuya, basahin nga ulit natin yung 1 Peter 2 verse 11 to 15 lang. Ilang verse lang naman yan eh. Quieting our critic. Parang ang ganda, di ba? Pagpapatahimik sa mga nagkikriticize sa atin. Ano kaya dapat natin gawin para tumahimik yung mga nagkikriticize? Sabi po sa 1 Peter 2 verse 11 to 15. O, sabay-sabay tayo. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang nanirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihibagsit laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama
masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinubo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamamahan. Hallelujah! Diba? Sabi doon, sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay, sa pamamagitan daw, mapapahinto natin yung mga nagkikriticize sa atin. Hindi natin maiiwasan yan. Kasi tayo ay maganda, tayo pinagpala, kasi tayo mga anak ng Diyos. Amen? At hindi lamang nasa loob ng simbahan na nagkikriticize sa atin. Even outside the church. Di ba? Di ba, kalimitan sinasabi sa atin, Kristiyano ba yan? Yun ang kalimitan laging maririnig natin. Pero ang sabi doon, sa pamamagitan daw ng ating mabubuting pamumuhay. Amen? Di ba? Alam niyo po, si Peter, mahal po niya yung mga tao. Di ba? Mahal po niya. Kaya nga po ang sabi niya sa Philippians, ang ganda-ganda dito sa Philippians, sabi niya, therefore, my brother and sister, you whom I love and long for. Di ba? Ang ganda-ganda ng word ni Peter. Sabi niya doon, I love and long for. Di ba? Sabi niya doon, yung, kumbaga, dearly beloved. Sa ibang translation, ang translation niya sa New King James ay dearly beloved. Sa Tagalog naman, di ba, sabi doon, mga kapatid kong minamahal. Mahal niya yung mga kapatiran. Even, di ba yung binasa natin kanina, na sabi doon, kahit daw yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay mahalin natin, respetohin natin. Sa anong version yung anong version kaninang binasa natin, di ba? Kasi mahal sila ng Panginoon. Hindi porket sila yung mga masasamang tao, ay ikikriticize na, ayan, mga magnanakaw kasi yan, buti nga sa kanila. Ayan, mamamatay tao kasi yan, buti nga sa kanila. No! Hindi daw natin dapat sabihin yung kailangan irespeto natin sila at mahalin din natin sila. Kasi mahal sila ng Panginoon. Amen? At may plano, kung ang Lord ay may plano sa atin, ng mga mananampalataya, meron din ang Lord plano sa kanila. At tayo tinawag ng Panginoon, hindi lang para sa ating pamilya, hindi lang para sa sarili natin, para din sa kanila. Amen? Amen. At kung ikaw ang calling sa iyong Panginoon na intercessor, kailangan mo silang ipanalangin. Hindi natin kailangan, pag may nakita tayong problema, o ano mang ginagawa ng isang kapatid, hindi natin kailangan silang husgahan o i-criticize. Ano kailangan natin gawin bilang mananampalataya? Ipanalangin natin sila, di ba? Sa mabuting pamumuhay, sabi doon. Amen? Sabi ni Paul, sa Philippians 4:1, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, grabe si Paul, si Peter, di ba? Pinananabikan niya laging makita at makasama ang mga kapatiran. Dapat ganun din tayo. Kahit na mga masasama pa sila, kahit na may mga ginagawa pa sila sa atin na hindi maganda, panabikan natin na sila makasama natin. Amen? Sabi doon, at karangalan sa ganitong paraan ay pakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang ating daw pamumuhay ay nakaugnay sa Panginoon. Ganito raw po yung pagmamahal na kailangan nating ipakita o iparamdam sa ating mga kapatid. Amen? Tayo ay hinuhubog ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kagaya ngayon, may natututunan tayo kapag may tumatayo dito. Diba, nag-special number sila. Merong H, humility. Tinuturuan tayo ng Lord na tayo magpakumbaba. Diba? Tinuturuan tayo ng Lord na maging obedience. Ano pa yun? Magkaroon tayo ng patience. Yun ang wala sa atin di ba? Konting ano lamang natin, talagang nawawala ng patient natin. Kasi dahil sa pagod tayo, yung trabaho natin, klase ng trabaho natin, di ba? Ano pang sunod? Endurance. Yun ang pinakamatindi, endurance. Pagtitiis.
May patient na, may endurance pa. Pagsamahin na yun, pagtitiis at pagtitiis. Pagpapasensya at pagtitiis, di ba? Kasi dapat hindi yun naghihiwalay yung patient at saka endurance. Amen. So sabi po dito, dahil ang ating pamagat ay quieting our critics, how do we silence those who persecute with words? Paano daw ba natin mapapatahimik ang mga nagpa-persecute sa atin? Number 1, ano sabi doon? Sabi niya, meron ka kuya? Meron po. Sandali lang po. Ayaw mag... Sorry. Sabi po doon, how do we silence those who persecute with words? Paano daw natin mapapatahimik ang mga tao na persecute sa atin sa pamamagitan ng salita? Ganun kasi ang tao no? Madaldal. Madaldal ang tao, hindi mapigilan ang bibig sa pagsasalita. Kaya dapat matutunan natin to. Una, ano yung sabi doon? Be clean. O be clean, dapat daw tayo ay maging malinis. Di ba? Anong ibig sabihin ng be clean? Sabi niya doon, abstain from fleshly lust. Kailangan daw alisin natin yung mga makamundong pagnanasa, kasalanan, gawain. Sabi doon na ito daw mga fleshly lust na ito daw yung kalaban natin laban sa ating espiritu. Amen? Diba? Nagkakaroon ng war. So, yung lust at saka yung espiritu natin ay nagkakaroon ng war. At pag tayo natalo, saan tayo pupunta? Impyerno. Kaya laging may war. Sabi niya, kailangan alisin daw natin yung fleshly lust. Sabi niya, ito pong war na ito, ay ito po yung war ng mga mananampalataya. Tayo, di ba? Fleshly lust. Napakarami. Ano yung mga fleshly lust na yan? Di ba? Sabi niya, ito yung mga old sin na hanggang ngayon, up to date, sabi niya. Ano yung mga lust na yan? Yung mga temptation. Mga temptation. Ano mga klaseng temptation? Saan tayo mga natitempt? Hindi lamang Social doon po media. sa... Hindi, amen, social media. Hindi lamang po yung makikipag, ano tayo sa... Makikipag, ano tawag doon? Sa lalaki, di ba? Hindi lamang yun. Ngayon, ang kalaban na natin, social media talaga. Social media talaga. Di ba? Social media. Ang sabi dito, abstain. Ano ibig sabihin ng abstain? Alisin. Di ba sabi niya, resist the devil. And the devil will flee from you. Ano ibig sabihin ng resist? Layuan mo. Lumayo ka. Ikaw ang lumayo. Amen? Yung social media natin, alam nyo, pagka mananalangin tayo, di ba? Tingnan mo ako. Di ba? Tinatawag tayo pag nananalangin. Basahin mo na. Di ba? Hanggang sa kalagitnaan, nagbasa na tayo. Kainis naman to. Nagkasala ka lang habang nananalangin ka kasi ino naman tingnan yung telepono mo. Di ba? Di ko naman to kilala. Kung kumustahin ako, pagkatapos mangungutang lang pala. Di ba? Nagkakasala tayo. Kaya dapat daw alisin daw natin yung nagiging sanhi ng ating kasalanan. At ang mga tao ay nakatingin sa atin. O, tingnan mo yun, ayun ay Kristiyano. Pero tingnan mo ang kanyang ginagawa. Di ba? Kaya dapat daw tayo ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. At sabi po dito, battleground include the lust of the flesh. Yun ang battleground natin, yung lust of the flesh, di ba? Lust of the eyes. Yeah. Pride of life. Yung pride talaga, kinakailangan ipiniprito na talaga yan, di ba? Yung mga pride na yan, kailangan piniprito yan, kailangan winawasak yan. At hindi tayo basta-basta makakalaya dyan by the grace of God. Hingin natin sa Panginoon. Hingin natin sa banal na Espiritu na tulungan tayong makalaya dito sa mga kasalanan na ito na nagtutulak sa atin. Amen? Para makita ng mga tao na, Kristiyano ba yan? Tingnan mo nga yung pamumuhay niya, ganyan pa rin. Amen? Kaya sabi doon, maging malinis daw tayo. Sabi niya, di ba? Para daw mapatahimik natin ang mga nagpe-persecute sa atin,
maging malinis tayo. Sabi sa 1 Peter 2:1, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan, ang tawag sa atin ay mga dayuhan, at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Tayo ay mga tourist, parang nandito lang tayo sa Israel, panandalian, uuwi din tayo sa sarili nating bayan. Ganon tayo magsusurrender sa Panginoon sa tamang panahon. Uuwi tayo kung saan tayo na nanggaling, di ba? Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Ano daw yung dapat natin talikuran? Masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik sa inyong kaluluwa. Sabi niya, lust of the eyes, yung pride, lust of the flesh. Sabi niya sa 1 John 2:16, ang lahat ay nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay. Sabi niya, ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. O, kaya kailangan ma-recognize natin na baka akala natin pagpapala. Di ba? Baka akala natin, may nandiligaw sa akin. Alam na natin may asawa, baka ito ipadala na ni Lord kasi ako nananalangin na magkaroon ako ng asawa. Di ba? Hindi natin alam. At saka yung huwag tayong makikipamatok sa hindi mananampalataya. Amen? Hindi naman sinabing kasalanan yun na mag-asawa tayo ng hindi mananampalataya. Kaya lang, pinapaiwas tayo sa magiging consequences at yung tatakbuhin ng ating buhay. Amen? Dahil kapag ikaw ay nakipamatok sa hindi mananampalataya, sigurado mawawala ka sa Panginoon. Yung sasabihin mo, hindi, ano naman ito? Lord, nang dahil sa akin, ito'y mabuborn again. Kaya Lord, gamitin mo ako sa Kanya, sasagutin ko pa rin siya. Dahil sa akin, mabuborn again ako. Mali! Yun yung born again ay, ang hirap-hirap pa di ba? How much more yung hindi pa born again ang iyong aasawahin. Mga kapatid, napakahirap magkaroon ng asawa na hindi mananampalataya. Amen? Kaya ipag-pray natin yung mga Ate Dalia, pwede naman tubig. Sorry, Pastor. Kalimutan na ka na. Sabi po dito, dahil daw po sa pakikipag-battle natin sa ganitong kasalanan, yung lust of the eyes, sabi niya dito, ano daw ba yung lust of the eyes? Lust of the eyes is desire for material possession or outward beauty, open to the point of obsession. Grabe nagiging obsession. Totoo po yun. Sabi niya dito, desire for material possession. Bakit marami ang mga kababayan natin ang nalulubog sa utang dito? Diba? Desire for material possession. Thank you, Ate Dalia. Alam niyo yung napuposes na sila sa mga material na bagay, di ba? Meron ka na, hindi ka kontento, bibili ka na naman ng bago. Meron ka ng bago, bibili ka na naman ng bago. At ang napansin ko po ngayon ay hindi lamang sa mga material, sa pagpapaganda. Ilan na po yung namatay dito na dahil sa pagpapaganda. Nagpapaturok sila ng yung gluta. Bukod doon sa tinuturok, umiinom pa sila ng tablet. Hindi nila alam na ang tinitira yung ating kidney. Imagine niyo yung namatay nung last year dito, is 38 years old lang siya. Kasi paturok daw yun ang paturok ng gluta. Ngayon, ang sabi po sa pag-aaral, ang gluta ay ginagamit sa mga nagki-chemotherapy. Kasi yung mga chemotherapy, di ba pagka nagkikimo, nangingitim sila, nasusunog. So kaya yung chemotherapy na yung gluta, ginagamit yun sa mga nagkikimo para pumuti yung kanilang balat. Pagkatapos tayo, gusto natin pumuti, nakikigaya tayo, iniinom din natin yung gluta. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo ganon. Amen. Tayo ay gumaganda ng dahil sa Panginoon, sa glory ng Panginoon nakikita sa ating buhay. Amen. Kaya sabi po, kailangan daw, sabi niya, at dahil po dito sa war na ito na yung pakikipag-battle natin sa laman,
ay mayroong mga casualties, di ba? May mga casualties na nangyayari sa atin sa pakikipag-battle natin dito sa lust of the flesh, lust of the eyes. Di ba? Kagaya ni Samson, si Samson, lust of the eyes. Si David na lang. Si David, di ba, lust of the eyes, nakita niya si Bathsheba naliligo doon sa pool. Anong ginawa ni David? Nagkasala siya. Kasi yung asawa, kinuha niya si Bathsheba. At yung asawa ay isinan doon sa gera, eh hindi naman siya dapat doon, di ba? Walang alam yung asawa ni Bathsheba. Kaya matindi ang consequences Namatay ang na-receive ni David nang dahil doon sa kanyang kasalanan. Nakikipag-battle at merong mga casualties, di ba? At meron din namang great victory sa pakikipag-battle natin sa lust, di ba? Tayo ba, na-experience ba natin yon? Na kapag naandyan na yung temptation, nananalangin tayo, nagtatagumpay tayo, di ba? Nagtatagumpay tayo. Ako nga, malimit ganun eh. Gusto kong bumili. Meron naman ako nito. Ikot ako ng ikot, hanggang sa naka 2 hours na ako doon, hanggang sa to God be the glory, napagtagumpayan ko, hindi ko binili. Di ba? Dapat, mananalangin tayo, Lord, bibili ko ba ito o hindi? Huwag ka magtatanong sa kasama mo, dahil pag yung kasama mo tinanong mo, sige, bilhin mo na yan, bagay naman sa'yo eh. Diba? Tapos, yung budget natin, nasisira na dahil doon sa mga bagay na hindi naman natin kailangan. Amen? Dapat magkaroon tayo ng contentment. So, sabi po dito, meron din daw pong great victory na tayong nare-receive sa pakikipag-battle natin doon sa flesh natin. Kagaya po ni Joseph, di ba? Si Joseph po ay sinubok doon sa asawa ni Potiphar. Pero anong ginawa ni Joseph? Nagpakipot. Di ba tumakbo siya? Di ba? Grabe si Joseph yung temptation na yun. Grabe yung umiwas ka pagkaganda-ganda ni Potiphar. Nakahain na, nakahiga na sa kanyang harapan. Pero talagang hindi niya pinatos, di ba? Nagtagumpay siya doon. Sa pakikipag-battle niya niyon, siguro grabe yung panalangin ni Joseph. Ano? Grabe. Alam niyo ito, ang tinitingnan ni Joseph dito, yung pangako ng Panginoon sa kanya. Iniisip niya na kung ito papatusin ko, yung pangako ng Panginoon, hindi ko makakamtan. Kasi marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Tapos kung papatusin niya yun, sigurado, matalino si Joseph di ba? Naisip niyang tumakbo doon sa temptation. Kasi kung papatol siya doon sa temptation, ano mangyayari sa kanya? Yung mga pinagdaanan niyang hirap at sakit, muli na naman yung dadaanin yun. Abay, mahuli ka ng asawa ni ikulong ka. Nanggaling ka na nga doon sa kulungan, di ba? Nakalaya ka na nga dahil binigyan siya ng pabor. Dahil sa kanyang katalinuhan. Pagkatapos nakakita lamang ng magandang papatusin mo, di balik ka na naman doon. Kaya mayroong mga consequences pag tayo gumawa ng kasalanan. Amen? Lagi natin titingnan yung consequences na maaaring mangyari sa atin bago tayo gumawa ng kasalanan. At pag nakita natin yon, sigurado makakaiwas tayo sa kasalanan. Amen? Halimbawa, bago pa yung cellphone mo, tapos may nakita ka na naman iPhone 17. Wow, iPhone 17 is $2,000. Diba? Samantalang hindi pa naman napipace out yung iPhone 16 mo or yung iPhone 11. Pagtsagaan mo na lang muna yun, di ba? Para hindi ka malubog. Ang mahal-mahal kaya. May mahal din yung Samsung ko. Ang mahal kaya ng telepono ngayon, di ba? So sabi po dito, paano daw ba natin madidipit ang mga ganitong klaseng temptation o yung mga lust of the eyes? Paano daw natin madidipit yung mga nagki-criticize sa atin? Sabi po dito sa Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad din natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. So, lalapit tayo sa Panginoon. Amen? Kasi meron tayong pinakapunong pare at yun ay si Jesus Christ. Kasi imposible naman na kapag nananalangin ka, hindi ka
laya doon sa temptation na pinagdadaanan mo, di ba? Yung lust of the eyes mo, lust of the flesh mo. Makakalaya tayo doon kung tayo mananalangin. Alam nyo, nung bagong Kristiyano ko, ang unang-unang hiningi ko sa Panginoon, alisin niya yung aking lust of the eyes doon sa mga bag at wallet. Dahil ako po'y na-obsess sa bag at sa wallet. Nung bagong dating ako dito, lahat ng klase ng bag, lahat ng klase ng wallet meron ako. Hindi ko ginagamit, ayoko. Ayoko siyang gamitin. Alam nyo, yung tinitingnan ko lang masaya na talaga ako sa totoo lang. Tinitingnan ko lang masaya lang ako. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, yun ang unang-unang hiningi ko. Kasi ang mahal ng bag, di ba? Ang mahal ng wallet. Wala akong pakialam kahit mahal yan. Basta bibilhin ko. Kahit na mawalan ako ng pera, basta bibilhin ko. Pero yun ang hiningi ko sa Panginoon. At yun ang tinanggal ng Panginoon. Meron na akong pakialam kahit mumurahin lang yung bag na yan. Kahit walang pangalan yan. Wala akong pakialam. Basta meron akong magamit. Pero noon, hindi pwede talaga. Talagang bibilhin ko yung mga kung anong makita ko. At yung sakit na yon, pag hindi mo nakuha, nanginginig ka. Di ba? Nanginginig ka, hindi ka mapapakali. Kasi, espiritu yon. Pero yun ang unang-unang hiningi ko sa Panginoon. At si ate, naikwento ko yun kay ate Tess, ni Kuya Charlie, sabi niya, naku, kailangan ipag-pray ko rin ang aking anak, sabi niya. Kasi nung maliliit pa yung mga anak namin, di ba? Kasi yung anak ko, sabi niya, pagka humingi yun, naglulupasay pag hindi na ibigay. Sabi niya, kailangan ko rin pa ipag-pray yung anak ko. Yun ang unang-unang hiningi ko sa Panginoon, to God be the glory, at napagtagumpayan ko po yun hanggang sa ngayon. Wala na akong kahit na wala na akong bag, hindi na ako kagaya ng dati. Amen? At sabi po dito, sabi niya, sa mga pinagdadaanan natin, ang Panginoon ay palaging merong provision para mapagtagumpayan natin yung kasalanan. Yung lust of the eyes, yung lust of the flesh, meron palagi ang Panginoon na provision. Diba? Doon sa mga nagkikriticize sa atin, ang Lord ay palaging may provision. Kasi ang mga tao, believer man yan o unbeliever, lagi nakatingin sa iyo yan. Diba? Kahit naman tayo dito, nakikita natin yung mga kapwa natin believer, diba? Hindi natin maiwasan. Amen? Amen. Normal sabi niya. Pero ang Lord daw ay nagbibigay ng provision kapag kaganon. Diba? Pinoprovide ng Lord ang mga bagay para makalaya tayo doon. Sabi niya po sa 1 Corinthians 10:13. Anong sabi doon? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Kaya kapag may pagsubok na dumadaan sa atin, tingnan na lang natin yung mga kapatid natin na nagtagumpay sa pagsubok, di ba? Amen. Halimbawa, ikaw na lang lagi ang tampulan ng kwentuhan, ng chismis. Ano kaya gagawin ko sa mga tao ito para tumahimik, di ba? Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila dahil ikaw naman ang nagpo-provide para mapagtagumpay ako lahat ng to. Lord, makita nila yung glory mo sa buhay ko, hindi yung lumang buhay ko. Kasi si Satanas yun Ang ipinapakita ni Satanas sa mga nakakakita sa atin ay yung lumang buhay natin. Kasi siya ay, si Satanas ay accuser. Di ba? Sino naka-experience dito na parang lagi may bumubulong sa'yo? Tingnan mo yan. Tingnan mo yung tao na yan. Yan si Kulasa. Yan ay ganyan. Sabi niya, nandito yan sa church, pero yan ay ganito, ganyan. Di ba may bumubulong? Hanggang sa hindi mo napapansin ikaw, yung ginagawa ng tao yun, kinukwento mo na dun sa iba hanggang sa lumaki na ng lumaki. Di ba? Nagkaroon na ng problema. Diba? Nagkaroon na ng away-away dahil hindi mo napagtagumpayan. Kaya dapat maging aware tayo. Amen? Kasi kapag hindi tayo aware, halimbawa, yung isang tao may ginagawa yung isang tao na hindi maganda, dapat ipag-pray natin. Bakit kaya ito nagkakaganito? Ano kaya pinagdadaanan nito? Huwag natin ikwento ka agad sa iba. Uy, alam mo, si Kulasa, ganyan niya, ganito, ganyan. Tapos meron ka naman makakwentuhan na iba, hey, alam mo ba, si ganito, si ganyan, tatata. Di ba? Dapat hindi ganon. Sabi dito, kailangan daw ay maging malinis tayo. Amen. Malinis yung puso natin, malinis yung motibo natin para makaiwas tayo doon sa mga critics natin. Number 2, anong sabi sa number 2? Be careful. Yun. Be careful. Be careful daw, sabi.
Sabi sa 1 Peter 2:12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Di ba napakaganda ng sinabi doon? Kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Di ba nababorn again yung mga nakakakita sa atin? Hoy, gusto kong gayahin ang buhay mo. Napakaganda nung binigay sa atin na yung dala nila pastor, nung nag-aaral tayo. Alam niyo, nung pumunta ako dun sa Lamay, ginamit ko yun. Umiiyak kaya sila nung nag-share ako. At meron dong isang tumanggap at ang sabi ay, i-Bible study ko bukas, sealed by the blood of Jesus, maging tuloy-tuloy. Ang ganda! Alam niyo, first time kong pero nakuha kagad ng mga tao. Ito tayo ay nasa dilim tayo. Pero merong liwanag na naghihintay sa atin. Diba? Nasa atin yung paano natin ipapaliwanag yung nandoon sa binigay sa atin na papel, diba? Sabi ko, ito tayo, nandito tayo sa dilim, diba? Ikaw ngayon, nasa dilim ka eh. Alam niyo na nagsishare ako doon, nag-iiyakin kaya sila. Napipil nila, nandun sila eh, doon sa sitwasyon na yun na sinasabi ko. At ako ganyan din, alam niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, ganyan din ako dati. Pero, nagkaroon ng liwanag ang aking buhay. Bakit? Dahil ako nanampalataya na merong namatay doon sa cross. Diba? Merong inilibing at muling nabuhay. Diba? At yung inilibing na yon at muling nabuhay, yun ang naging daan dahil doon sa cross na kanyang binuhat, yun ang naging daan papunta doon sa ating Ama. Dahil ang ating relasyon sa ating Ama ay na-break. Kaya yung cross na yon na binuhat ng Panginoong Hesus, yun ang naging daan papunta sa langit. Gusto mo bang magkaroon ng liwanag ang iyong buhay? Di ba? Ang sarap pagka yung ganun eh. Yung maraming tao na habang nandun ka nakikipagkwentuhan ka, by spirit nagpe-pray ka, paano ko sisiran itong mga ito? Paano ko sisiran itong mga ito? Hindi ako nag-share doon ng maramihan. Nag-share ako doon sa kung sino yung gustong tumanggap sa Panginoon. Umupo ako doon sa gitna. At doon ako nag-share, ginamit ko yung Kaya sabi ko, Lord, maganda pala to, dadalhin ko na lamang ito araw-araw. Kahit sa bus tayo, titingnan mo yung katabi mo sa sa upuan. Diba? Makikita mo yung itsura, mararamdaman mo kasi yung pinagdadaanan nila eh. Kaya, alam nyo, pagka yun ay ginawa ninyo, napaka-effective talaga. Dahil na-experience ko. Effective. Tapos, gawin yung example yung buhay nyo, di ba? Yung explanation sa atin. Ako ito eh. Ganito ako dati. Namumuhay din ako sa dilim. Gusto ko rin pumunta doon sa liwanag. Di ba? Kaya, napakaganda po ng Okay, kaya sabi po doon, kailangan daw maging maingat tayo. At saan tayo magiging maingat? Sa ating pamumuhay. Amen? Sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Sino yung mga hintil? Yung mga hindi kumikilala sa Panginoon. Tayo yun talaga. Kasi ito, ang kausap nila ay mga Israelita. Tayo na, yung mga hindi kumikilala sa Panginoon, maging maingat tayo. Kasi tinitingnan tayo, di ba? Nowadays, malaki na ang respeto ng mga unbelievers sa mga believer. Amen. Kasi may nakikita silang pagbabago. Amen? Di ba yung marami yung mga nagbo-born again dahil lamang sa mga testimony ng buhay ng mga nag-share sa kanila. Di ba? Kaya yung mga pinagdadaanan yung sabihin, Lord, bakit ako pa? May purpose ang Panginoon, bakit ina-allow ng Lord na daanan ninyo ang ganyang klase ng buhay? Ganyang klase ng pagsubok. Why? Magagamit ninyo dahil yung testimony is a great evangelism. Testimony ng buhay natin. Amen? Di ba yung merong mga bakla, merong yung mga transgender, ang dami kaya nag-born again ng mga bakla dahil lang sa kanilang testimony ng buhay nila. Napakarami. Hindi na kailangan mag-share ng Word of God. Kaya sabi dito, sabi niya,
mamuhay ko yun ng maayos. Mamuhay tayo ng maayos. Amen? Pag gising natin ng umaga, mag-pray na tayo. Tapos alam nyo, ang sabihin natin, Lord, salain mo po yung lahat ng lalabas sa aking mga labi. Amen? Yung lahat ng lalabas sa aking mga labi at ibibigkas ng aking mga dila, Panginoon, salain mo po dahil nakakasakit ako ng kapwa ko kapag ako'y nagsasalita. O kaya naman, naikukwento ko yung mga bagay na hindi dapat ikwento. Kasi si Satanas yun eh. Kaya lagi nating ipasala sa Panginoon yung lalabas sa ating mga labi. Kaya sabi dito, be careful. Sabi niya, there are many critical spectator na nakapaligid sa atin. Maraming mga critical spectator, di ba? Ine-expect nila sa atin yung talagang tayo ay banal na banal. Mga nakapaligid sa atin, di ba? Banal na banal. Kaya dapat i-offer natin sa Panginoon pag tayo mananalangin, pagising natin ng umaga, Lord, ino-offer ko po sa inyo ang aking kilos, gawa at pananalita. Para makita ng mga yung kilos mo, mapino, yung pananalita mo, yung gawa mo, di ba? Para makita nitong mga hintil, nitong mga unbeliever. Amen? At sa mga critics natin, ang ine-expect ng mga yan ay palagi yung downfall natin. Di ba? Yung downfall natin na lagi nilang hinihintay. Na tayo ay bumagsak. Amen? Kaya sabi po dito, our lives are being continually inspected. Ini-inspection ng mga unbeliever. Yung ating buhay. Di ba? Na-experience nyo ba yan? Di ba? Kalimitan yung mga maraming mga nag-i-invite sa atin, uy, pag-pray mo naman kami. Pero behind that, merong motibo ang mga yan, tingnan ko nga kung ito ay tunay na Kristiyano. O kaya naman, ay, kapitbahay, kumusta ka na? Pautang nga. Di ba? Kasi alaga Kristiyano ka eh. Tingnan ko nga kung ito ay tunay na mananampalataya. Dapat maging aware tayo doon. Maging careful tayo sa ganoon. Dahil kalimitan ginagamit din ng kaaway yung pagiging Kristiyano natin para tayo ay manakawan. Amen? Minsan hindi tayo nagiging aware, nawawalan tayo ng wisdom. Sabi sa 2 Corinthians 5:20, kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo, sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Amen? Kaya sabi po doon ay, tayo daw ay mga sugo ni Kristo. Totoo, di ba? Mga sugo tayo ni Kristo. Pinauna tayo ng Panginoon para hawilin yung kanyang daraanan. Amen? Kaya dapat makita sa atin yung glory ng Panginoon bilang mga anak niya mananampalataya. Amen? Last. Sabi niya po dito, sa be careful, sabi niya, if we care for Christ and soul, we will be careful. Di ba? Pag may pakialam tayo sa Panginoong Hesus, may pakialam tayo dun sa mga soul. Di ba? Magiging careful tayo. And then last, sabi niya po doon, be consistent. Sabi niya, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. O, dukutusan tayo, di ba? Magpasakop daw tayo sa mga may kapangyarihan sa bayan. Kaya hindi na tayo ganon. Dati hindi natin alam, di ba? Nakikigaya tayo sa mga unbeliever na nagagalit tayo doon sa mga nakaupo dahil yung mga nakaupo ay hindi natin manok. Ngayon, wag na. Kasi napakaliwanag ng sinabi, magpasakop sa kapangyarihan sa bayan. Sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. Yun din yung mga nakaupo sa gobyerno. Sabi niya, at sa mga gobernador na isinubo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Di ba mapapahiya? Mapapahiya yung mga mangmang. Amen?
Dahil sa ating wastong pamumuhay. Kung maganda yung pamumuhay natin, di ba, mapapahiya yung nung mga nagdaang panahon, grabe yung mga critics sa akin, yung pag-criticize ng mga unbeliever. Pero wala naman silang maibato sa akin. Amen? Dahil ako, bahay, trabaho at church lang ako. Isa lamang ang naging lalaki ko, yun lang aking asawa since nung ako ay dalaga. Siya lamang ang naging boyfriend ko, siya naging asawa ko, siya lamang ang naging isang lalaki sa buhay ko. Walang maibato sa akin. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nilang kwento ng buhay ko. Amen? At hanggang sa nagsawa sila, tumahimik na, di ba? Kapag nagsawa, tatahimik talaga. Dahil wala silang makita. Bakit? Sabi doon, wastong pamumuhay. Amen? At kung minsan, yung mga lumang buhay natin, inuurira pa ni Satanas. Kaya pagka ganon, Satanas, lumang buhay ko na yan. Bago na ako ngayon, dahil ako'y tinubusan ng Panginoong Isus, wala ka ng karapatan. Na i-chismis mo pa yung buhay ko, yung lumang buhay ko. Binago na ako ng Panginoon. Amen? Kaya sabi doon, makita yung ating wastong pamumuhay. So, iwasan na natin. Diba? Kung mayroong nagkikriticize sa atin, huwag natin silang balikan. Anong kailangan natin gawin? Kapag tayo daw ay may nagkikriticize, quieting our critics. First, sabi niya doon, be clean. Maging malinis tayo. Malinis ang puso natin, malinis ang motibo ng puso natin, malinis ang pamumuhay natin, malinis ang pakikipagkapwa-tao natin. Amen? Pangalawa, be careful. Marami po itong ibig sabihin sa be careful. Pati sa ating pananalita, be careful. Dahil tayo ay pinapanood para tayong panurin. Amen? Para tayo nasa entablado na laging nakatingin sa atin ang mga tao. So maging careful tayo sa kilos, gawa at ating pananalita. Para yung mga criticizer natin ay tumahimik. And then last but not the least, be consistent. Di ba? Maging consistent tayo sa ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Maging consistent tayo sa pagtulong natin. Kung halimbawa tumutulong tayo at may nagkikriticize sa atin, huwag natin silang pansinin. Ituloy lang natin kung ano yung napasimula natin. Amen? At sa pamamagitan po noon, kapag tayo ay malinis, kapag ka po tayo ay careful, at kapag ka po tayo consistent, tatahimik yung mga nakapaligid sa atin na nagkikriticize sa atin. Amen? O sige, tayo po ay Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa salita mo, Panginoon, O God. Hallelujah. Dalahin ko, Diyos, na lahat ng mga napag-aralan namin ngayong gabi ay mai-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, dahil hindi namin kayang gawin ang lahat ng ito without you. Hallelujah. Kaya salamat po sa gabi ito. In Jesus' name, sige tayo po yung mag-communion.